Magandang umaga mga ka-Money Magnet. Pag-aaralan natin kung anong uri ng enerhiya ang meron sa inyong bahay. Kung meron mga pangit na bagay, dapat ninyong itong alisin ang mga malas yun kung gusto nyong yumaman. Sapagkat meron tayong dalawang uri ng Feng Shui, ang Yang at ang Yin. Ang Yan ay siyang enerhiya ng liwanag, mataas, aktibo, maliwanag, masigla at positibo. Sa kabilang banda, ang Yin ang enerhiya ng mausok, mainit, madilim, maingay at masikip na lugar. Sa iyong palagay, ano ang namamayani sa inyong tahanan? Ito ba ang Yang o ang enerhiya ng Yin? Kung ang namamayani sa inyong bahay ay ang enerhiyang Yang, siguradong merong liwanag, mataas, aktibo, maliwanag, masigla at positibo, kung kaya't walang malas na makita sa inyong bahay. Ngunit kung ang namamayani ay ang enerhiyang Yin, ito'y mausok, mainit, madilim, maingay at masikip sa inyong lugar, kung kaya't lahat ng kamalasan ay naririyan na. Subalit, meron din namang mabuting enerhiya ang Yin. Ito ang liwanag ng buwan, kislap at liwanag ng bituin, kalmanteng alon ng ilog o dagat, pagkanta ng mga mongha at madre, mga awit ng Diyosa at ang pagkain ng hapunan na may kandila o sulo. Samantala, ang masamang enerhiya ng Yin ay ang pagtulo ng gripo, sirang lababo, baradong tubo, baradong banyo at kanal, napunding ilaw, sirang pinto, basag na bintana, lubak-lubak na daan, sirang sahig, malabo o makalawang na tubig, at lantang halaman o bulaklak. Kung lahat ng yan ay nasa inyong tahanan, nakakasiguro akong ang inyong tahanan ay puro kamalasan. Ang Yan ay mabuti sa ating kapaligiran. Subalit, kapag nasobrahan naman ay nakakasama rin. Lagi ninyong tatandaan na ang pagiging balanse ang dahilan kung bakit ang buhay natin ay may bigat o timbang. Ang pagtira sa napakalapit sa hindi maamong elemento ng kalikasan ay maaaring magbigay ng hindi maganda o sobrang chi. Ang chi ay ang positibong enerhiya. Kapag ang tinitiran mo ay napakataas o di kaya ay sa tuktok ng burol o talampas, ang hangin, kulog, kidlat at ulan ay maaaring makawasak sa iyong tahanan. Posibleng maging sanhi ang mga ito ng sakuna, sakit at aksidente. Kung nais niyang iwasan, huwag na huwag kayong titira sa isang napakataas na lugar o sa tuktok ng burol, sa mga haunted house or doon sa mga bagyo, yung mga nakatira sa pinakatuktok. Delikado yan. Kahit gaano kaganda ang tanawin na makikita mula sa itaas, ang iyong tahanan ay posibleng mapuno ng negatibong enerhiya. Ayon na kinagambala ang electromagnetic field ng katawan. Kung naninirahan ka sa ganitong lugar, makakabuting maglagay ng hadlang o divider. Makakatulong ang ceramic, malaking ornamento, mataas na indoor plant at estatwang figurine. Makakatulong din ang paggamit ng transparent na kortina o di kaya naman ay sliding jalousie. Sakali namang nakatira ka sa gilid ng highway o daanan ng mga sasakyan, maaring makaranas ka ng sobrang chi. Ibig sabihin, sobrang enerhiya ang papasok sa inyo dahil sa dami ng sasakyang dumaraan. Ang ingay, usok at init na ibinubuga ng mga sasakyan ay hindi makakatulong sa iyong kalusugan. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari? Maaari kang magkasakit. Maging sa iyong kabuhayan, makakabuting maglagay ng maraming halaman o di kaya ay magtanim ng mga puno sa harapan ng bahay na maaaring humarang sa masamang enerhiya na nagmumula sa highway.
Masama rin ang labis na yang sa isang bahay, silid o opisina. Ito ay maaaring magdulot ng pag-apaw ng ari-arian. Ito ay maaaring kapag ang isang lugar ay maraming tao at mga alagang hayop, punong-puno ng mga muebles, kagamitan o di kaya ay mga babasahin. Kaya't sana tayo ay maging balanse lamang. Balansehin natin ang yang at yin. Huwag tayong susobra kasi ang sobra ay magiging masama rin. Ang epekto ng sobrang chi sa sala ay ang nagkalat o patong-patong na babasahin sa mesita. So huwag kayo maglalagay ng sobrang babasahin sa mesita. Ayusin niyo yun at hindi dapat nakakalat. Walang ayos na kagamitan, so dapat kung meron kayong mga kagamitan, ayusin niyo ito sa naayon sa dapat niyang kalagyan. Nagkalat na mga palamuti. Kung may mga palamuti kayo, ayusin nyo rin. Sangkatutak na mga painting at seramika. Tandaan na may mga painting na dapat ilagay at mga hindi dapat ilagay. Kung mapapanood nyo sa Feng Shui episode ko dito, may mga sinabi akong painting at seramika na dapat nyong ilagay sa bahay. Sa kusina naman, ang epekto ng sobrang chi ay ang nagkalat na mga gamit. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, ang mga kalat na gamit ay hindi maganda sa tahanan. Dapat palaging maayos at maayos nyo ang mga ito. Mahirap din kung maraming basyong bote, mga pinggan at baso. So, balansehin nyo lang kung ano lang yung kailangan, yun lang yung gamitin nyo at huwag kayong magtago ng napakasobrang daming mga kasangkapan. Maging mga kasirola, huwag niyong sobrahan at iba pang gamit sa pagluluto. Tama lamang kung ano lamang ang kaya niyong gamitin. Yun lamang dapat ang meron sa inyong tahanan. Dahil ang sobra ay hindi na maganda. Ang mga ganitong gamit ay mas nakakaapat sa chi kaysa nagtatapoy palabas ng bahay. Yin. Ano ba yung yin? Kung ang yang ay magandang enerhiya, ang yin ay enerhiya ng madumi, mainit, at madilim na kapaligiran. Yang yin kung ang namamayani sa inyong bahay ay yin, sobrang kamalasan ang meron sa inyong bahay. Madali lang malaman kung sobra ang chi ng yin sa inyong bahay. Maaari mong tanungin ang mga sarili mo o ang mga kasamahan mo sa bahay ng ganito. Protektado ba ang lugar ninyo ng mga elemento ng kalikasan? Ang espasyo ba ay masyadong maliwanag o madilim? Mainit o malamig? Ang paligid ba ay maingay, mainit o laging magulo? Marami bang hayop sa kapaligiran? Naaamoy mo ba ang dumi nila? Malago ba ang mga halaman sa hardin o nalalanta ito at nangamamatay? Kung karamihan sa mga sagot mo ay oo, positibong lumalabas ang sobrang yang chi sa iyong bahay. Kaya kailangan mo ulitin isipin kung paano babalansehin ang iyong kapaligiran. Samantala, ang sobrang enerhiya naman ng yin ay madilim. So ang yin kapag namayani sa inyong tahanan ay hindi maganda. Sapagkat ang enerhiya ng yin ay madilim, mausok, pangit, madumi. So kung ito ang namamayani sa inyong tahanan, puro kamalasan ang mangyayari sa inyong buhay. Dapat balanse lang sapagkat ang labis na yin ay matatagpuan sa hanging may hatid na pangingiki o ginaw. Ito ay hatid ng ulap na tumatakip sa araw, sa natutuyong halaman, sa nagbibitak na lupa, sa mga taong laging matamlay at inaantok, at sa mga taong may karamdaman at laging may problema. Kung nararamdaman nyo na sa inyong tahanan ay laging may nagkakasakit, laging may nag-aaway, lagi kayong namumblema, sigurado ako sa inyo na ang namamayani sa inyong tahanan ay ang enerhiya ng yin. Ang enerhiya ng yin ay napakamalas kapag ito ay namayani sa inyong bahay. Sa mga gusali, pabrika, bodega o iba pang lugar, ang yin ay matatagpuan sa mga bakanteng espasyo at sa mga mamasa-masa o malamig na lugar na maaari ninyong tigilan. Sa loob lamang ng bahay, ito ay nauipon sa aparador, eskaparate, cabinet, mga kahon at closet. Sa ganitong mga lugar, ang chi ay hindi makakalabas ng malaya. So tatandaan nito na ang positibong enerhiya o chi ay dapat malayang nakakaikot sa inyong tahanan sapagkat kapag nakulong siya
siya sa inyong cabinet o kung ano mang meron sa inyong bahay at hindi na siya nakalabas, hindi ay anog ang swerte sa inyong buhay. Sa ganitong mga lugar, ang chi ay hindi makakalabas ng malaya o di kaya naman ay naiimbak, kaya ito ay nakakasagabal sa pagunlad ng may bahay. Kasi ang chi ay ang positibong enerhiya. Kinakailangan na ang positibong enerhiya ay malayang nakakaikot sa inyong bahay. Hindi dapat siya nai-stuck sa isang maduming lugar, mainit at makitid na lugar. Dapat siya ay malayang nakakaikot sa isang maluwag, malinis at kaaya-ayang lugar upang ang inyong bahay ay daluyan ng swerte. Kapag labis ang yin ay ang kamalasan o ang negatibong enerhiya, mainit, masikip, madilim. Kapag labis ang yin sa isang lugar, nangangalugang kulang ito, sayang at walang enerhiya o buhay. Kapag puro yin ang nasa inyong bahay, madilim, masikip, maingay, magkakaroon ng walang buhay. Magkakaroon to ng walang enerhiya at ang kasunod nito ay kamalasan. Kaya ang pag-ibig, kalusugan, kabuhayan, at maging ang katahimikan, ang pagiging kontento ng tao ay nababawasan. Hindi paborableng manirahan sa isang bahay na mahina ang good chi at ang namayayani ay bad chi. Tandaan, mas mainam tumira sa isang tahanan na positibo ang enerhiya chi kaysa sa negatibong enerhiyang chi. Sapagkat kung ang inyong tahanan at ikaw ay nakatira sa positibong enerhiya, mamamayani ang swerte sa inyong buhay. Para malaman mo kung sobra o ang enerhiya ng yin sa inyong lugar, obserbahan mo ang mga sumusunod. May ibibigay akong mga listahan na nagsasaad kung sobra ang yin sa inyong bahay. Kung ang lahat ng nasa listahan na to ay nasa inyong bahay, kinakailangan nyo nang ayusin ang inyong bahay sapagkat ibig sabihin ang namamayani sa inyong tahanan ay ang negatibong enerhiya ng yin. Tandaan, hindi magandang namamayani sa inyong tahanan ay ang negatibong yin. Pag ito ang namayani, walang papasok na swerte sa isang buhay kundi kamalasan, pagkakasakit at pag-iisa at kalungkutan. Kaya tandaan nyo ang mga listahan na to. Kung ito'y ang nasa inyong bahay, ayusin na ang inyong bahay. Magbibigay ako ng listahan ng mga dapat nyong iwasan. Dapat iwasan sapagkat ito'y magbibigay ng kamalasan. Unang dapat nyong iwasan ay ito. Unang dapat nyong pakaiwasan. Marami bang lamok, gagamba, ipis at iba pang eksekto sa inyong bahay? Anong dapat nyong gawin? Dapat nyo nang ayusin at linisin sapagkat hindi ito maganda, hindi ito magbibigay ng swerte, kundi kamalasan. Tandaan ninyo yan. Pangalawang dapat ninyong tandaan, madilim ba ang paligid at sa wari ay lagi kang natatakot o kinakabahan na parang may nagmamatyag sa'yo? Anong dapat mong gawin? Lagyan ng liwanag para ang manyayani ay yan at hindi ka malasin sapagkat ang isang madilim na lugar ay punong-puno ng yin, negatibong enerhiya kung kaya't kamalasan din ang ibibigay sa inyo. Kapag inyong bahay ganito, iwasan nyo ang madilim, lagyan agad ng liwanag. Pangatlo, naririnig mo ba ang alingaw ng iyong boses kapag ikaw ay nagsasalita o kung naririnig mo maski ang anas sa pabulong na salita ng iyong kapitbahay? Ibig sabihin, umi-echo ang mga boses sa inyong kabayan at hindi maganda ito dahil ang namamayani ay yin, ang negatibong enerhiya. Pakaiwasan nyo ang lugar na maging ganito. Tandaan, hindi ito maganda at dapat iwasan. Pang-apat, malamig ba ang lugar mo at mamasa-masa at medyo nakapandidiri? Tandaan nyo, ang bagay na nakakampandiri at mamasa-masa ay hindi maganda sa feng shui. Kung kaya't alam na natin na ito'y kamalasan din. Kaya dapat nyong tanggalin. Number 5, meron bang mga amag, lumot, tagulamin at algae, sapot ng gagamba, nagkalat na itlog ng butiki at ipis, at mga dagang maliliit? Alam na natin
na hindi rin ito maganda at malas din. Ano ang dapat gawin? Linisin. Pang-anim, inaanay ba ang isang lugar at bahagi ng bahay nyo o binubukbuk kaya? Ganito rin ba ang bahay mo? So, dapat mong ayusin at alisin. Malas pa rin. Number 7, ang hangin iba ay mabaho o masangsang? Malas kaya't dapat tanggalin. Number 8, may ventilasyon ba ang bahay mo? Hindi ka makahinga. Kung hindi ka makahinga, sobrang yin ang nasa bahay mo. Kaya lagyan mo ng ventilasyon. Lagyan mo ng bintana para makasingaw at hangin at makahinga ka. Number 9, malungkot ba kayo palagi at laging nakakunot ang noo? Pagising pa lamang sa umaga ay masakit na ang ulo nyo dahil sa bawat ang nakikita nyo sa paligid nyo. So, anong dapat nyo gawin? Alisin, ayusin at ayusin ang lahat ng bagay ng pangit para lahat ng malas tanggalin para kayo ay swertihin. Pang-10, madalas bang mag-init ang ulo mo? Malimit ay kayong mag-aaway ng mga kasama mo sa bahay? Bakit kayo nag-aaway? Dahil na rin sa kapaligiran. Kung hindi maganda ang kapaligiran, siguradong away ang pag-aabutan yung mag-asawa. Kaya kung gusto mo maging peaceful, malas ay tanggalin. Ang 11, mayroon bang bintana? Malinis ang screen? Pumapasok ba ang sikat ng araw? Kung lahat ng ito ay hindi at meron sa inyong bahay, dapat mong ayusin. Maglagay ka ng bintana, linisin mo ang screen para ang sikat ng araw ay pumasok. Sapagkat kapag pumasok ang sikat ng araw, swerte ay papasok din. 12, sira ba ang sahig, ang hagdan ng mga tiles sa kusina? Anong dapat gawin? Alisin ang malas at palitan ito ng mga maayos na bagay dahil lahat ng sira ay malas. Number 13, may bitak ba ang semento? Lis-lis ba ang design ng sahig o marmol? Anong dapat gawin? Alisin ang malas, dapat ayusin para swertihin. Number 14, natutuklap na ba ang mga bintura ng dingding? Anong dapat gawin? Pinturahan muli at nang maging maayos at pasok ng swerte sa inyong buhay. Number 15, maayos ba ang kisame o babagsak na? Kung ito'y babaksak na, huwag niyong hayaan na ganito na lang siya habang buhay sapagkat magiging malas din ang buhay niyo habang buhay. Kung ito'y babaksak na, ayusin, pagandahin, para sa ganon ay maging maayos din ang inyong buhay. Number 16, mas mababa ba ang bahay mo kaysa sa kalsada? Ang anumang bahay na mababa ay napakamalas sapagkat nangingibabaw ang kalsada kung kahit walang swerteng papasok sa inyong tahanan. Kung ganito ang bahay nyo, dapat nyo nang ayusin o kundi naman kayo nangungupahan lang, lumipat na kayo ng bahay dahil ganitong uri ng bahay ay sobrang malas talaga. Maraming magkakasakit sa pamilya at anumang kitain mo ay mauubos sa panggamot at pangdala lang sa ospital sa lahat ng mga taong nagkakasakit. Ibig sabihin, kumita ka man, mamalasin ka rin at mauubos ang perang kinita mo. Number 17, mabilis bang pumasok ang alikabok at dumi mula sa labas ng bahay? Anong dapat mong gawin? Linisin, ayusin, at iwasang makapasok ang mga alikabok upang hindi pumasok ang malas sa iyong bahay. Number 18, mula sa bintana, natatanaw o nakikita mo ba ang hindi magandang tanawin tulad ng basura, maruming kanal at sira-sirang yero ng katapat na bahay? Anumang bagay na natatanaw o nakikita niyo sa labas ay yun ang nagre-replika sa iyong isipan at yun ang mangyayari sa iyong buhay. Kaya't mas maganda na ang tanawin makikita mo sa labas ay maayos, matataas na gusali para maging matagumpay ka rin sa iyong buhay. Number 19, sira ba ang iyong gripo at may tulo ang mga tubo? Ito'y malas din. Lahat ng bagay na sira ay may kamalasang dadalhin sa inyong bahay. Kaya't kung ang mga bagay na ito ay sira, dapat nyo nang ayusin. Number 20, barado ba ang lababo at inodoro? Anong gagawin? Ayusin ang mga bagay na barado, lalo na ang inodoro. Dapat hindi ito nagbibigay ng swerte. Kapag inodoro nyo ay barado, barado rin ang swerteng dadating sa inyo. 21, nangangalingas sa ubang iyong kubeta o sumisingaw ang amoy at sumasama sa hangin ng malalanghap ninyo? Lagyan ng pabango
O di kaya naman ay laging linisin para swerte ay dumating. Number 22. May singaw ba ang kalan at nangangamoy ang gaas? Ito'y bukod sa delikado, ito'y malas din. Kaya't ayusin ang mga kalan at ang mga gaas. 23. Nagkalat ba ang mga kagamitan sa bahay? Ito'y malas kung kaya't dapat laging niyong ayusin at i-organize. 24. Mayroon bang mga agiw sa dingding ng kisame? Anong dapat mong gawin? Alisin ang malas at ito'y linisin. 25. Sira ba ang lock ng pinto? Tulad ng aking sinabi, lahat ng bagay na dira ay malas kung kaya't dapat ito'y aksyonan at ayusin. 26. May butas ba o sira ba ang bintana? Anong dapat gawin? Ayusin lahat ng sira o butas sa inyong bahay nang sa ganon ay swerte ay pumasok din. Ngayon, Kamani Magnet, lahat ba ng kamalasang aking nabanggit ay meron sa inyong tahanan? Anong dapat niyong gawin? Lahat yon, kung ang sagot ay oo, ang lahat yon ay meron sa inyong tahanan, nangangahulugang sobra sa iyo ng bahay mo. Kaya kailangan mag-isip ka uli ng paraan kung paano magiging balanse ang iyong kapaligiran. Simple lamang ang dapat mong gawin. Alisin ang mga sira, ayusin ang mga sira, alisin ang mga kalat, linisin ang buong kabahayan ng yang ang pumasok at positibong enerhiya ang pumasok sa inyong tahanan. Ang mga sirang kagamitan ay dapat ipaayos, palitan ang mga kailangang palitan, pinturahan ang dapat pinturahan, linisin ang dapat linisin at ayusin ang dapat ayusin. Maraming maliliit na bagay ang ipinagsasawalang bahala natin, subalit kung ito'y ating aayusin at pipiliting ayusin, magiging maganda ang epekto nito sa ating buhay. Bakit natin pagtsatsagaan ang isang sitwasyon na maaari namang ayusin upang ang positibong enerhiya at ang chi ay pumasok at magpainog-inog sa ating tahanan at ganoon din ang mangyayari sa ating buhay? Pwede naman nating baguhin ang ating sitwasyon. Kaysa tanggapin na lang natin ito at angkop ang ating sarili sa mga bagay-bagay na humahadlang sa ating pag-unlad. Narito ang mga bagay na dapat natin gawin at ayusin para maging maayos din ang ating buhay. Tandaan, kung maayos yung mga bagay na yan, papasok din ang swerte sa ating buhay. Upang pumasok ang swerte, tanggalin ang mga malas na bagay kung gusto nyong yumaman. Ngayon, Kamani Magnet, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, maaari lamang mag-subscribe, i-share at i-like ang video ito. Maraming salamat mga Kamani Magnet!